Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Sa nangyari ho sa Davao, we were expecting na mga leaders ho natin sa Senado man yan sa Kongreso, sa naman departamento ng sangay ng pamahalaan, or kung pwede ho sila magsalita, please say things that's comforting, na medyo makikipagsimpatya ka sa mga nawalan ng miyembro ng pamilya, gawa nga ng pambobomba sa Davao. Put yourself in their shoes. Then and only then you'll understand the meaning of pain. You don't know the meaning of pain, siguro ganon. Until you know the meaning of pain, you know the meaning of pleasure. Kasi napakahirap po nagsasalita ho kasi it's not pleasurable to be saying things na parang wala ka man pakisimpatya sa mga nawalan. Sa halip na gagamitin mo, sasabihin mananawagan ka, maging masigasig tayo, bagkus ginahaluan ninyong pamumulitika, sinisingitan ninyo. Ayaw marinig ng taong bayan yung inyong mga kalokohan, katarantaduhan, kawalang hiya ng mga pananalita. Sa halip na sinasabi nyo muna kasi tao, may emotion tayo eh. Sometimes we need to console some people na kaparahon na nawalan. Alam niyo ba, nararanasan niyo ba ang puot at sama ng loob at hinagbis ng mga pamilya ng nasawi sa Davao bombing? Naintindihan niyo ba kayo dyan sa Senado? Kayo mga kulay dilaw dyan na mga ayaw ko na magbanggit, alam niyo man kung sino eh. Please don't make it an opportunity na yan mag-i-sniping kayo, magsasalita kayo ng kung ano mga pinagsasabi ninyo. Hindi kayo magugustuhan ng tao eh. Hindi, I know you're in the opposition and you're rightly doing what you need to do as confrontational adversarial, pero pagdating sa bagay na medyo magkaisa naman tayo. Kung pag-uusapan dito sa mga nasawi sa Davao, huwag niyong haluan ng pamumulitik ang mga potok sa buhong pendeho kayo eh. Ewan ko kung ang mga kokote ninyo nasa tumbon ninyo, nakatuwad na ba or hindi ko maintindihan. Sa bagay, may iba sa inyo dyan, hinahaluan pa ng kung ano-ano. Ang gustong marinig ng tao, sama-sama tayo'y sabihin natin, oy, sige, ganire, ang gusto lang marinig. Hindi eh. For example, itong theory nito. Have you ever, napanood niyo ba yung sinasabing wag the dog? Si Robert De Niro at saka si Dustin Hoffman, palabas ho yan na 1977, yung US President created a war, gumawa ho siya ng gera sa scenario to cover up sex scandal. Yung presidente, sinilang ho yun. Ngayon, gumawa ng scenario para lang mapagtakpan yung sex scandal. Sino bang may banggit ng sinasabing wag the dog na wag daw gamitin ang na don't use the Davao bombing as an opportunity to wag the dog or cover up the extrajudicial killing? Who said that, Dilima? Dilina, sino bang may sex video? Are you talking about yourself? Are you talking about what? Or are you just confused a little bit? You made a bad example. Ginamit mo an analogy that you should not have used because you'll be the one in center of focus. Fiction yung scene na yon na wag the dog. And they gumawa sila ng senaryo para mapagtakpan yung sex scandal ng Pangulo. Hindi na wala namang sex scandal ang Pangulo. Sino bang may sex scandal sa inyong dalawa? At bakit mo ginagamit? Tuloy, ikaw ay may sabi nito, kaya wag daw gagamitin ang nangyari sa Davao bombing na oportunidad para yung sinasabing wag the dog na parang malihis yung issue para magkaroon ng cover-up dun sa extrajudicial killing. Holy cow. Instead of you talking about this, first, pambungad mo, pamilya ng mga nasawi. Kung meron
meron kang emotion at marunong ka ng salitang simpatya. If you know the meaning of sympathy, Laila de Lima, you're not gonna say that first. Or unless you weren't thinking, you were just blabbering your mouth. You took advantage of the situation at the expense ng mga namatay and their families. And you took it so well na parang bang ang target mo si Pangulo, si Duterte. Right after the bombing, gustong lumabas ni President Duterte para makita yung mga patay pero pinigil siya ng mga security niya. Nagantay muna ng 5 hours, 6 hours to be safe. But the President wants to, parang right away, wanted to get out para makita agad. Yun ang presidenteng right away on the spot. Hindi ka pareho ng dating ni Xbox eh. Sa halip na pag may mga kalamidad, nagkakamot ng kanyang kalbo, naglalaro ng Xbox. Sino yun? Si Pinoy. Sino ba yun? Katropa ni De Lima. Amo ni De Lima noon. Etong presidente na to, mabuti pa yung si Gloria pagka nagkabaha, nagkabagyo. Jesus na Joseph, lumulusob doon sa mga lugar na para makikita yung sympathy ng tao. That's what you call the leader. You lead by example. Show sympathy, care. Yun ang pinakikita ni President Duterte. Right after the bombing, he was itching to get out pero he was overpowered by his security. Sir, hindi pa muna safe. So nag-antay muna. Madaling araw na, alas 4 ng umaga nang nakita sa video. Anong oras ba nangyari yun? 10 o'clock. You understand? And nightlifer yun si Presidente, hindi siya makalabas because he was advised not to muna. Pero after that, nakita mo, naglibot sa mga ospital, tinignan ng mga bangkay. Ikaw, De Lima, anong sinasabi mo? Sa halip na ikaw nakikipagsimpatya ka, bumira ka agad. Below the belt yan, Laila de Lima. Can't you think of anything better to say? At the expense ng mga namatay? Talagang kinarir mo na ba ang pagiging opposition mo na may halong personal na eto lang sinasabi mo, makakaganti ka na? Sa makakaganti ka ngayon para nagsasalita ka, baka malihis, siguraduhin na yung Davao bombing na yan, regardless kung ilan namatay dyan. Huwag gamitin ang oportunidad na sinasabing palabas na wag the dog. Yung wag the dog, ibig sabihin, wag the dog. It's a movie na para mapagtakpan ang sex scandal nung sa movie na yun, gumawa ng scenario, create a war. As far as I'm concerned, medyo mali ata ang kinuha mo. Hindi ka na sana nagbanggit ng movie, tuloy nakalkal ang baho mo. Ang baho mo, kalat sa internet. Hindi mo pa nga dinidinay kung ikaw yun eh. Although alam ko yung iba roon, hindi mo nga kamukha, medyo kahubig mo lang, pero hindi. Sa iba, the first people want to hear from you, pero hindi ka nagsasalita. So now, you see, you put yourself much into trouble. Because right after that, ang sino mang oposisyon na nagsasalita agad, sa halip na nagsasalita, the first thing na gustong marinig ng taong bayan ay pagsasabing nakikipagsimpatya ho kami. Naintindihan ho namin ang kalagayan ngayon. Ang nangyaring ito ay malagim na hindi natin pwedeng baliwalain. Subalit hindi dapat tayo mangamba at huwag tayong matakot. Dapat gumulong lang ang buhay natin. Huwag natin pakita sa mga terorista na tayo nababahala, na hindi na tayo makakilos. Yan ang gusto nila. Hindi. Instead of saying that against the terror group, you took on the government. Sino bang terorista rito? Ikaw ba, Laila de Lima? I rest my case. Gotta go. See you tomorrow.